Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat mga ka-OFW Madiskarte. Ito na naman si Jerwin at welcome sa ating channel na OFW Madiskarte. At bago ang lahat, gusto ko kayong batiin ng belated Merry Christmas at Happy New Year. At pasensya na rin po, ngayon lang tayo nakapag-upload ng ating videos. Gawa na tayo po ay na-busy sa ating mga ginagawa sa buhay. So yan, i-update ko lang kayo regarding sa mga pinaplano yung pagninegosyo mga ka-OFW Madiskarte. Baka kasi kayo ay ano rin ng mga international supplier, no, ma-scam din kayo o maloko kayo sa mga kukuha yung mga products. So sa mga kapwa din natin Pilipino dyan na gustong umorder online o international product, ito, pakinggan nyo to para baka sakali makatulong din sa inyo to. So ano ba itong i-share natin? Ito ay regarding sa pag-order natin ng item international, o ito ay yung mga product na ititinda natin sa Pilipinas. No? Wala ko sinisira ang platform dito, wala ko sisira ang ano ba application o company, no. Tayo po ay nag-a-advise lang about sa ating na experience do sa na ano nating supplier international. Last time nung tayo ay may negosyo, kumukuha tayo sa Australia at wala namang problema, kahit mga second hand siya, wala siya naging problema, no? Kasi alam na natin na second hand yung item na nakuha natin. May second hand at meron brand new. So wala tayong reklamo doon. Pero ngayon, yung mga kinukuha natin international is brand new siya. Brand new. Pero syempre kahit brand new, meron pa rin mga lapses doon sa mga order natin. So bibigyan ko lang kayo ng mga idea, no, kung paano ang gagawin natin. At gusto ko kayong makaiwas sa mga supplier na to, yung mga o-orderin yung mga item. So ito wala akong sisiraan guys. Sinabi ko wala akong sisiraan na application o company sa vlog nito. Ito ay regarding lang sa aking experience sa pag-order ng item international. So sasabihin ko sa inyo kung anong platform yon, at hindi ko masabi ngayon kung anong company yung na-orderan ko gawa ng ito ginagamit nga natin yung pang record natin. At tayo kasi ngayon ay nasa Changi International Airport, pauwi tayo ng Pilipinas. So mga ka-OFW Madiskarte at sa mga kapwa natin Pilipino na nagninegosyo at gustong umorder international, tayo po ay mag-ingat sa mga supplier. Hindi porket sila ay verified, hindi porket sila ay may nakalagay na trademark, sila ay mapagkakatiwalaan na, mga ka-OFW Madiskarte. Yes, sasabihin ko na sa inyo, ako po ay umu-order sa Alibaba. At alam naman natin yan, halos lahat ng negosyante sa Pilipinas, mapamaliit man yan o malaki, sa Alibaba umu-order ng mga product nila. At alam na rin natin yan, no? Sa buong mundo puro China made ang mga product. Kahit mga iPhone na yan, China made din yan. So doon tayong mo-order ng mga item natin. At gusto ko sa inyo ipaalam na mag-ingat din kayo, no? Kahit mayroon pang nakalagay na verified yan, trademark yan o ano pa man yan, mag-ingat pa rin kayo dahil hindi tayo nakakasigurado doon sa mga supplier na makakausap o makukuhaan natin ng item. Yes, meron tayong mga item na nakukuha na magaganda at meron naman mga supplier na talagang hindi rin tapat sa kanilang mga customer kahit na madami o bulto yung bibilin mo sa kanila. Mas nakakakuha pa sila ng tinitake advantage nila yung para makapanloko. Bakit? Sige ito sasabihin ko ng mga ka-OFW Madiskarte. Ako po ay may negosyo, itinayo ko yung appliances shop ko sa Pilipinas. Tayo po ay umorder sa Alibaba at ang unang in-order natin na product is welding machine inverter. Walang problema doon. Umorder muna tayo ng 24 pieces na welding machine inverter. So walang problema ron. Tayo po ay naka-receive na kung ano yung na-order natin at kung ano yung item, kung ano yung nakalagay doon sa description ng supplier. Okay doon, nag-review na nga ako doon, nilagyan ko na nga siya ng review at kasi sabi ko satisfy ako doon sa na-order ko at okay naman. So far yung product paubos na rin siya. Ayun yung unang item na order ko at na-receive ko.
So pangalawang item na na-receive ko, ito ay yung impact wrench. Impact wrench, ito po yung pantanggal ng mga tornilyo sa sasakyan, sa mga basta mga tornilyo. So impact wrench, yan po yung magandang ginagamit din kung ikaw ay mahilig magbutingting. So yan, nakakabili din ako niyan. Umorder naman ako na to ng, sinubukan ko na 15 pieces. So far so good naman, at mabenta rin naman siya. Okay din ako doon, wala rin akong masabi sa supplier, okay siya. Gaya na sabi ko nga, hindi lahat ng supplier is bogus. Dahil yung iba talagang parehas. Kasi itong impact wrench na in-order ko, o yung supplier na to, wala siyang nakalagay na verified, pero may trademark siya. Pero nang na-receive ko yung item, okay naman siya at walang naging problema. So lahat is good. So pangatlo, ito na, dito ako nagka-problema. Meron ako in-order na ceramic. Kasi sabi ko sasakto to sa Pasko. So babasagin siya, ceramic. Ito yung item na pwede sa oven at pwede din sa microwave at induction cooker. So yun, pwede siya ron. So ito na nga, no, okay naman siya, na-receive ko siya, okay naman. Mabili yung item. Nung maglalabas na ako ng item, nagtataka ko bakit maingay. Yung nasa ilalim, yun yung may basag, 4. Yung nasa ibabaw, walang basag. Doon ako nagtataka bakit yung nasa ilalim ang nabasag, yung 4 na yun. Lahat sila na nasa ilalim nabasag, pero lahat ng nasa ibabaw, na kung ano pa yung nasa ibabaw, yun pa hindi nabasag. So ibig sabihin, yung supplier, nilagyan niya ako ng mga defective item nila para makover nila yung mga item nila na hindi sila ang magbayad, o yung discrepancy nila ipapasa nila sa customer. So yun na, doon na nagsimula. Nakakuha ko ng 4 na damage. So sabi ko okay lang. So ito, umorder pa rin ako ng item. Iba-ibang supplier to, mga ka-OFW, mga discarded sa mga kapwa nating Pilipino na gustong magnegosyo, no. Ito ay mga idea na binibigay ko. Sinasabi ko sa inyo kung ano yung mga na experience ko. Kasi baka may magsabi na sinisiraan ko yung platform na to o yung company. Hindi po, no, experience ko to, my own experience po ito. So ito na, nag-order uli ako yung pang-4 na. Yung pang-4, nag-order naman ako ng rice cooker at kettle. So rice cooker at kettle po yung in-order natin, no. Ito medyo marami yung quantity na in-order natin, at malaking halaga rin to. May 100,000 yung pinalabas kong pera dito. So nag-usap kami ng supplier, nag-usap kami. So kumuha ko ng 2 liters na rice cooker, 2 liters, 3 liters, 4 liters at 6 liters. Kumuha ako. Then kumuha rin ako ng kettle. Yung kettle 2.3 liters ang kinuha ko. So meron siya kasing nakalagay na sa isang mother box, yung mother box, yun yung kulay brown na malaking box, at doon ilalagay yung mga item. So may quantity doon. So ang ginawa ko, para hindi mabasag yung mother box, sabi ko punuin mo yan. Tapos kung ilan yung puno ng 9 na box o ng 16 box, yun ang kukuhain ko sa kettle yon. So naka 94 pieces yung kettle, kinuha ko. Nung una 15 lang kinukuha ko, pero sabi ko maganda. Sabi niya maganda daw yung item at mabigat. Okay. Then sa rice cooker naman, 2, 3, 4 at 6 liters yung kinukuha ko. Then ito na, yung supplier ko, meron siyang verified, may trademark, at meron pa yung isa, nakalimutan ko yung tawag doon pero kasi normally kahit yung mga cargo, ang laging sinasabi, tignan mo kung may verified na badge at trade at natawag dito yung sa trade, so trade insurance. So yun na nga, no, meron siya. Pero when nang na-receive ko yung item ko, ito na, dito na tumambad sa akin yung problema. Yung mga item is mga karamihan defective. Yung mga rice cooker, sa kettle walang problema, all goods, walang yupe, all goods siya. Yung rice cooker, ito ang may problema, puro defective. Ano ang mga defective na nakuha ko sa rice cooker ko? Nandyan yung walang takip, wala siyang lid cover,
walang takip yung rice cooker. Meron dyan yung hindi gumagana, walang power yung rice cooker. Meron dyan yung wala yung handle ng rice cooker. Yung handle, yung para iangat mo yung rice cooker side by side, dapat may handle siya. Walang ganon, walang power cord yung mga nakuha ko. Ayun yung mga nakuha ko. At ang malupit doon, ang sabi niyang 2 liters, yun po ay 1 liter lang. Ang naka-indicate sa box niya is 2 liter, pero yung laman sa loob is 1 liter lang. So disappoint ako sa supplier na yon. Talagang galit ko talaga. Sabi ko, paano na to at paano ako makapag-refund. So tinanong ko sa kanya kasi, pero may idea na ako sa pagre-refund. Gawa ng may nag-refund din ako sa may nag-refund sa akin ng ng in-order ko rin kasi may sumobra silang singil sa akin, inirefund nila sa akin $30 yung sa isang supplier. So ito na nga, tinanong ko yung supplier, yung customer service nila. Ang sabi, ako daw makakapag-refund, which is yes, kaya ko naman mag-refund, pero sila automatic pwede din naman nila i-refund yun. So bakit ako yung pinaforce nila mag-refund? Kasi nga i-computing ko pa kung magkano yung gusto ko i-refund. So ito na nga, no, yung 2 liters nila, ang naka-indicate sa box is 2 liters, pero ang laman 1 liter lang. Yung 3 liters nila, ang naka-indicate 3 liters sa box, ang laman 1.6 liters lang. At yung 6 liters nila, ang naka-indicate sa box 6 liters, pero ang laman is 3 liters lang. So di ba, nakakadismaya. So ang ginawa ko, nag-click ako, nag-decide ako na ang mag-refund. Ang nirefund ko na nga lang, ang nirefund ko na lang sa supplier is yung mga damage lang, yung mga defective lang, yung walang cord, walang handle, yun lang yung inano ko. So total lang nirefund ko is total dapat is 475 lang. Ginawa ko ng 545 kasi nga bibili pa rin ako ng cord. At yun nga, no, so nag-refund ako. In short, nag-refund ako. Ang haba ng proseso niya. Si Alibaba, may ko sa'yo, sasabihan niya sa'yo, magre-reply siya sa refund mo, magbigay ka ng mga proof na mga photo o videos na talagang kung ano yung damage ng item mo. So binigay ko lahat, binigay ko. Then ito na, nung magre-refund na, itong si customer service, ang binigay lang nila kasi is kulang 435 lang ata yung binigay nila. So napakakulang ng binigay nila. Tinanong ko sa customer service, ang sabi niya sinettle na daw ng boss niya. Ang sabi ko, kulang yon. So wala rin ako nagawa kay supplier. Hindi niya rin na yung inaano kong refund para sa company nila. So in short, parang wala siyang pakialam. Ang reply niya lang sa akin, IC, puro ganun lang, puro IC, ganun lang. So yung kettle din pala nila, no, yung kettle din nila, ang pangit din ng quality, sobrang pangit din ng quality. Maganda lang kasi walang nayupi, walang sira. Ang problema, ang pangit ng quality, napakagaan yung takip nila, parang pag pinitik mo, malili pa rin yung takip eh. So i-share ko rin sa inyo kung sino yung supplier to para wag kayo rito maka-order. At nag-comment din ako sa nila. Late ko na kasi nabasa yung mga comment ng mga client nila. Karamihan magaganda, parang gawa lang nila. Pero yung dulong-dulo, nakita ko na ganda, puro defective din yung pinadala din sa kanila. So yun na nga, no, pinadala nila yung defective para makover yung mga expenses, yung mga yung mga losses nila. So ipapadala nila sa supplier, sa buyer yon. Kaya mag-ingat din kayo mga ka-OFW, madiskarte sa mga kapwa natin o sa mga kapwa natin Pilipino na gusto magnegosyo at umorder sa Alibaba. Huwag kayong magtiwala na porket may badge at may trade assurance yung supplier is okay na. Huwag po kayong magtiwala dyan. Basta pag negosyante ka, check nyo mabuti. So ako na learn from experience ako, kaya sinishare ko sa inyo kasi ayokong matulad kayo sa na-experience ko. So nakaka-stress man, pero wala akong magawa. At least may naripan pa rin akong 500 plus. At least si Alibaba, dinagdagan niya ng $120 yung US dollar yung
nire-refund ko. At inano niya, inapprove niya pa rin, ginrant niya yung refund ko. Then yung the rest hindi ko man na-refund yun, wala akong magagawa, so kailangan kong ibenta yun, ipupush ko mabenta yun para mabawi rin yung ano ko, yung pinalabas kong pera. So no choice tayo bilang isang negosyante, kailangan natin mapagdaanan yung mga ganitong bagay. Pero ngayon sinasabi ko na sa inyo, huwag kayong magtiwala porket may trade assurance at verified ang isang supplier sa Alibaba o kahit sa anong platform pa man yan. Dapat po talaga hingi kayo ng sample. Pero ang problema naman sa sample, ang ipapadala sa inyo maganda at good quality, yung pangalawang order nyo, doon kayo naman titirahin. Marami akong nababasang ganyan comment din. Pero may mga na-order naman ako, okay naman siya, kagaya ng mga nabanggit ko, welding machine, ceramic, meron pa nga akong impact wrench at electric pan, okay naman siya, magagandang quality naman siya, no? Pero ito lang yung supplier talaga ng rice cooker. Siguro sa masusunod na araw ipopost ko siya kung sinong supplier siya para maiwasan yung mga ka-OFW madiskarte at mga kapwa natin Pilipino na nagnenegosyante na nagnenegosyo sa Pilipinas. So yan, wala akong siniraan. Ako sinabi ko lang talaga kung anong platform yon, dahil doon ako model at doon ako naka-experience na hindi maganda sa kanilang mga supplier. So yan mga ka-OFW madiskarte at mga kapwa natin Pilipino na nagninegosyo dyan. So yun na nga, bago kayo tumingin ng isang supplier, i-check nyo talaga mabuti kung talaga nga naman mapagkakatiwalaan sila. Dahil sa hirap ng buhay, kahit gaano pa sila ka laking kumpanya, gagawa sila ng hindi mabuti para sa kanilang mga buyer. So hanggang dito na po, magandang umaga, tanghali, hapon, at gabi, at ingat po sa lahat. God bless po. Naghihintay na lang po ako ngayon ng flight ko. 1:55 AM ang lipad at makakarating ako sa Pilipinas ng 6 AM at diretso ako sa supplier natin at tayo ay may kukuha ay mga solar light 150 watts and meron na rin mga ano yan, solar panel yan. So hanggang dito na lang, maraming salamat po mga ka-OFW madiskarte. God bless sa inyong lahat at sa atin. Bye bye.